there was a ballot that was rejected first. Live mula sa GMA Network Center, ito ang 24 Oras. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Sa botong 18-5, ibinalik ng impeachment court sa Kamara ang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Bago dinggin ang kaso, may mga gusto raw ipasagot na issue ang impeachment court sa Kamara. Sabi ng ilang senator judge na kumontra sa mosyon, tila unti-unti umunong binubuwag ang proseso ng paglilitis at ng mismong impeachment complaint. Nakatutok si Rafi Tima. So help me God. Matapos ang biglang pag-convene ng Senado bilang impeachment court, ang kanilang unang tinalakay ang mosyon ni Senator Judge Ronald Bato de la Rosa na ibasura ang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. I respectfully move that in view of its constitutional infirmities and question on the jurisdiction and authority of the 20th Congress, the verified impeachment complaint against Vice President Sara Zimmerman Duterte be dismissed. Mabilis siyang sinigundahan ni Senator Judge Bongo. At the very least, pag-aralan natin ito ng mabuti. Baka naman maaari natin itong ibalik o i-remand muna natin. Dito na tumayo si Senator Judge Alan Peter Cayetano. I heard Senator Bongo second, but he also stated that okay din i-remand. Because personally, I'm against the dismissal, but I would be willing to hear arguments on remanding. Dito na sumentro ang diskusyon. Sa halip na i-dismiss, ibalik na lang ang impeachment complaint sa Kamara para sagutin ang mga tanong ng impeachment court. Sa mosyon ni Cayetano, dapat i-certify ng Kamara na hindi nito nilabag ang saligang batas na isang impeachment complaint lang sa isang taon ang pwedeng ihain laban sa isang opisyal. Gusto rin ng impeachment court na linawin ng papasok na Kamara sa 20th Congress kung interesado pa itong ituloy ang impeachment complaint. So this is a compromise that will not delay and will even help the 20th Congress. At ng pagbotohan na ito, 18 ang pumabor sa return of complaint. Kasama dyan ang kilalang kaalyado ng mga Duterte na sina De La Rosa, Go, Robin Padilla at Amy Marcos. Gayon din ang mag-inang Cynthia at Mark Villar. Magkapatid na Jingo Estrada at JV Ejercito. Magkapatid na Alan Peter at Pia Cayetano. Joel Villanueva, Francis Tolentino, Loren Legarda, Lito Lapid, Bong Revilla, Rafi Tulfo, Mig Zubiri at Impeachment Court Presiding Officer Chis Escudero. 5 ang tumutol, sina Coco Pimentel, Risa Ontiveros, Grace Poe, Nancy Binay at Sherwin Gatchalian. With 18 affirmative votes, 5 negative votes, 0 abstention, the motion of Senator Cayetano is carried. Hindi tinago ng mga kontra sa pagbalik ang kanilang disgusto. Sa usapin ng judiciary, nire-remand ang kaso pabalik sa lower court for further proceedings. Kaya po, I cannot accept this kind of wording. It is dangerous and disingenuous. So nakikita natin, Mr. President, talagang brick by brick, stone by stone, dinidismantle itong impeachment trial process at dinidismantle yung impeachment complaint. It's addressable by an advisory. Hindi ko nakikita bakit dinadala kami sa dismissal, remand, return, whatever is the term, Mr. President. Hindi ko alam bakit kailangan tayo bakit ba tayo namimilipit na ipasok ang isang word that is a synonym or can mean dismissal. I do not understand. Kung hindi naman po makakadelay ang pagre-remand, bakit hindi na lang ho natin ituloy yung trial proper at doon na ho natin pag-usapan ho to? Maririnig rin ho natin sa kabila, sa prosecution team, kung ano yung kanilang argumento. Dahil kung ito ay ibabalik ho natin by remanding, I'm sure isa-certify rin ho nila na ito ay constitutionally sound. No? So doon na lang ho natin sana pakinggan sa trial proper dahil magkakaroon ho tayo ng oportunidad na tanungin ho sila. Giit ni Presiding Officer Escudero, buhay pa ang impeachment case.
Bilang patunay, naglabas siya ng summons kay Vice President Sara Duterte para sagutin ito sa loob ng 10 araw ang reklamong impeachment laban sa kanya. The court, therefore, having been organized and the articles of impeachment having been referred thereto, hereby issues the writ of summons to Vice President Sara Zimmerman Duterte, who is directed to file her answer within a non-extendable period of 10 days. Pero kinwestiyon din ito ni De La Rosa. Once we decided to return the articles of impeachment to the House, am I correct to assume that technically we don't have the jurisdiction of these articles of impeachment already because we return it? So bakit pa natin magpapatuloy tayo sa pagbigay ng sampina? Para sa lider ng minorya, dahil sa desisyon ng mayorya, tila iwas pusoy ang impeachment court. Dahil sa desisyon kagabi, posible raw may kumwestiyon ito sa korte. Kaya nga sabi ko, why are we adopting a motion na may ambiguous language? Alam mo nyo na, pag may ambiguous language, you're inviting a court case. Dun sa mga dudoso at nagdududa sa loob o sa labas man ng bulwagang ito, maliwanag ang intensyon ng Senate Impeachment Court sa katatapos lamang na botohan. Walang intensyon na i-dismiss ang kasong ito. Ang intensyon ay mabigyan ng pagkakataon ang mga prosecutors na sumagot sa ilang tinuturing mga katanungan nang hindi inaaksaya ang panahon ng korte. Para sa GMA Integrated News, Rafi Tima nakatutok, 24 oras. Ang sabi naman ng House Prosecution Panel, hindi nila aaksyonan ang pagbabalik ng impeachment complaint hanggat hindi nagbibigay ng mga paglilinaw ang Senate Impeachment Court. Ang kabuang detalye, abangan, maya-maya lamang. At dahil nga sa utos na ibalik sa Kamara ang articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte, ay hindi na itinuloy ang pagharap nito sa Senado ng prosekusyon. Moot o wala ng saysay na ituloy yan ayon sa Senate President. Sabay giit na hindi inaantala ang impeachment trial. Nakatutok si Mav Gonzalez. Wala aniyang magagawa ang Kamara kundi sumunod sa mga utos ng impeachment court, ayon sa presiding officer nito na si Senate President Cheese Escudero. Hindi ito House at Senate kung saan co-equal ang mga ahensyang yan. Sa parte ng impeachment, korte ang Senado, prosecutor ang Kamara. Wala sa lugar para sa akin ang Kamara na hindi sumunod sa ipinag-uutos ng impeachment court. Sa botong 18-5, nagdesisyon ng impeachment court na ibalik sa Kamara ang articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Pinagsusumite ang Kamara ng pleading na nasunod lahat ng requirement ng konstitusyon sa impeachment, partikular ang one-year bar rule. Humihingi rin ng impeachment court ng resolusyong aprobado ng 20th Congress na nagsasabing niraratify o inaaprubahan nila ang mga ginawa ng 19th Congress at gusto nilang ituloy ang prosekusyon ng bise. Resolusyon na pirmado ng mga miyembro ng Kamara na higit sa 1/3 nito. Bagaman sa Hulyo pa ang pagbubukas ng 20th Congress, iginiit ni Escudero na hindi dinedelay ang paglilitis sa impeachment complaint na ayon sa kanyang order ay hindi pa dismissed o terminated. Itong paghingi namin ng impormasyon, dagdag na trabaho siguro sa prosecution. Pero ano naman ngayon, akala ko ba gigil na gigil sila dito? Ito trabaho nila. Pero paano makakadelay? Wala naman pwedeng mangyari. In fact, mapapabilis pa dahil habang nakareses kami, habang walang trial, habang hindi pa pumapasok ang ika-20 Kongreso, ay magagawa na nila to at mapaghahandaan. Pinadalhan na rin ng writ of summons at order ang bise kanina. May 10 araw siya para sagutin ang mga akusasyon sa 7 articles of impeachment. Ipapatawag din ng bise para humarap sa impeachment court sa petsa at oras na itatakda ng presiding officer. Itatakda ang petsa ng susunod na pag-convene ng impeachment court pag naisumite na ng mga partido ang mga hiningi sa kanila. Kaya din hindi ko maset yung susunod na trial date. Dahil, una, hindi pwedeng i-bind nga ng 19th Senate, ang 20th Senate. Pero paano kung hindi sumunod sa utos ang Kamara at walang isumiting pleadings? Kunwari, ayaw magsumite ng Kamara nung hinihiling na resolusyon. Ayaw.
pagdating ng impeachment court ng 20th Congress, sasabihin nila, hindi naman talaga kailangan yan. I move na magpatuloy tayo ng kahit hindi tayo pinansin, kahit hindi tayo sinunod, kahit hindi ginalang. Yung impeachment court, pagbabotohan namin. Kung sino may mayoryang boto, siya masusunod. Sa sulat ni Escudero kay House Speaker Martin Romualdez, nakasaad na dahil inisyuhan na ng writ of summons ang bise, ay moot o wala ng saysay ang nakatakda sanang pagharap ng prosekusyon ng articles of impeachment. Kaya hindi na yan itinuloy. Dismayado si Senador Risa Hontiveros sa pagbalik sa Kamara ng articles of impeachment. Sabi ko nga kagabi, di ba? So read my face. Parang may gaslighting na nangyari. Hindi kaya gumamit ng iba't ibang mga salita para malito tayo. Giit naman ni Senador Bato de la Rosa na unang nagmosyon na i-dismiss ang impeachment complaint. Scripted. Magsuntukan na nga si Senator Robin Padilla at saka si Senator Joel Villanueva. Yun ang script na gusto niyo, suntukan. The first camp who made the motion, they were so shocked to feel na bakit nag-i-issue ng summons. And then on the other end, yung gusto ng magtuloy ng impeachment trial ay hindi rin gusto yung naging desisyon ng korte. Parehong hindi happy eh. So perhaps we're doing the right thing. Para sa GMA Integrated News, Mav Gonzalez, nakatutok, 24 oras. Walang takas ang nagpakilalang ahente ng Transport Network Company matapos siyang reklamo ng mga TNVS driver na tinangayan umano niya ng pera. Ang nabistong estilo sa panluloko sa pagtutok ni June Veneracion. Pagkaabot ng marked money ng biktima sa suspect, naglabasan na ang mga miyembro ng PNP Highway Patrol Group o HPG. Huli ka! Entrapment operation ito sa Taguig City, kung saan inaresto ang isang nagpakilalang ahente ng isang transport network company. Ang biktima ay driver ng Transport Network Vehicle Service. Reklamo ng biktima, hiningan siya ng 15,000 pesos ni Elias Kurt para ma-activate ang kanyang account bilang TNVS driver. Nakabiyahe siya, pero di nagtagal ay na-deactivate din ang kanyang account. Pagkatapos ay humingi niya ang suspect ng dagdag na 35,000 pesos para sa reactivation. Kaya nagsumbong na siya sa HPG na nauwi sa entrapment. Kaya nga po kami naglabas ng sasakyan para pamilya namin mabuhay eh. Yung iba kong kasama, nahatak na, kakahintay na sasakyan. Mahigit 20 na ang mga biktimang nagsumbong sa HPG matapos mabalitaan ang pagkakaaresto sa suspect. 1.5 to 2.3 million ang kabuuan na nakolekta nitong si Elias Kurt. We are still targeting na masampahan po siya ng large-scale estafa para hindi makapag-bail. Iniimbestigahan na ng PNP Highway Patrol Group kung sino ang mga kasama ng suspect, lalo na ang posibilidad na may kasabot ito sa loob ng Transport Network Company. Nakakapagtaka kasi na kaya nilang magpa-activate at deactivate ng account. Isa rin po yan sinitignan po namin kung isa po itong organized group kasi bakit? Muli, hindi biro na pasukin ang sistema ng isang sikat na delivery, mobility, and service delivery application. Aminado ang suspect sa nagawa, pero nangungumisyon lang umano siya sa mga kasamang dating konektado umano sa Transport Network Company na pupunta ang malaking porsyento ng kita. Biktima lang din po na nagkanila po ako, nagpapasa ng mga client po. Yung sa 15 po, sa kanila po yung 13, sa akin po yung 2,000 per head po. Para sa GMA Integrated News, June Veneracion, nakatutok, 24 oras. Good news! May bawas singil sa mga customer ng Meralco ngayong buwan. Kung magkano? Alamin sa pagtutok ni Sandra Aguinaldo. Ngayong tagulan, bawas din ang konsumo ng kuryente ng pamilya ni Emelia. Sa kanyang karinderya, halimbawa, pwede nang di mag-electric fan pag di naman gaanong mainit. Bumaba na ang konsumo, bababa pa ang singil sa kuryente ngayong Hunyo ng 11 centavos per kilowatt-hour. Sa mga kumukonsumo ng 200 kilowatt-hour kada buwan, halimbawa, 22 pesos ang mababawas sa bill. Ang dahilan ay ang mas mababang generation charge
kung saan ito ay nasa 11 centavos ang reduction. Masaya kasi syempre mababa at saka nakakatipid. Pero sa totoo lang, kasi nga pag medyo tag-ulan, mahina din ang benta. Pero wala pa rin kasiguruhan ang mababang presyo kung tag-ulan. Sa supply side naman, yung mga power plants, because they were not allowed to go on maintenance during the summer months, itong tag-ulan na, ito na yung time that they can do their regular scheduled maintenance. That will tend to push prices up. So kailangan natin makita yung balance ng dalawa. Kapag tag-ulan, bumababa ang konsumo ng kuryente pero nakararanas din ng brownout, lalo na kung bumagyo at may mga nasirang linya ng kuryente. Bagay na pinaghahandaan din ng Meralco. Malaking bagay din talaga yung ginagawa naming investments sa aming distribution system, yung improvements para maharap namin yung mga posibilidad na malalakas na bagyo. Paalala rin ng Meralco ngayong tag-ulan na patayin ang linya ng kuryente o ang main circuit breaker kung binaha ang inyong bahay. Ipasuri sa lisensyadong technician ang mga saksakan at wiring kung hindi tiyak ang kondisyon nito at siguruhin hindi basa ang inyong kamay kapag humawak sa kable ng kuryente. Para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo, nakatutok, 24 oras. Inirekomenda ng Kamara ang paghahain ng mga reklamo laban kay Vice President Sara Duterte kaugnay sa isyu ng paggamit ng confidential funds ng kanyang opisina at ng DepEd. Nakatutok si Tina Panganiban Perez. Pinagtibay ng Kamara ang rekomendasyon ng House Committee on Good Government and Public Accountability na sampahan ng mga reklamo si Vice President Sara Duterte. Dahil yan sa umunoy maling paggamit ng 500 million pesos na confidential funds ng Office of the Vice President at ng mahigit 112 million na confidential funds ng Department of Education noong kalihim pa nito ang bise. Technical malversation, perjury, bribery at plunder ang inirekomendang ikaso sa bise. This is the only and first Vice President to request excessive amount of confidential funds in comparison with the past Vice President. Ang rekomendasyon, base sa mga isinagawang pagdinig ng komite na inisnab naman daw ng mga ipinatawag na opisyal. It stemmed from the refusal to answer key questions. Vice President Sara skipped multiple hearings labeling them as political theater and issued travel orders to invited officials as excuse for their in-attendance. Binanggit din ni Chua ang alegasyon ng ilang dating DepEd officials na sangkot sa procurement na nakatanggap sila ng white envelopes na naglalaman ng pera mula sa isang tauhan ng bise. Gayun din ang mga kadudadudong pangalang nakapirma sa mga acknowledgement receipt o resibo ng mga binigyan umano ng confidential funds, kabilang ang ilang kapangalan ng mga chichirya at cellphone. Questionable acknowledgement receipts were established. Dubious or fabricated with fictitious, repeated names, similar handwriting. We received a certification from the PSA claiming that no such name exists. Kinwestiyon din kung bakit kinailangang gumamit ng confidential funds ang bise. The OBP does not have a national security mandate and use confidential funds on programs, activities, and projects not in the PFP. Pinagtibay rin ang rekomendasyong magsampa ng criminal, civil at administrative charges para sa technical malversation, falsification, use of falsified documents, perjury, bribery, corruption of public officers, plunder, betrayal of public trust, at culpable violation of the Constitution laban sa iba pang opisyal ng OVP at DepEd. Pinagtibay rin ang rekomendasyong higpitan ang requirements sa paggamit ng confidential funds, lalo na mga ahensyang sibilyan, at bigatan ng parusa sa lulustay nito. Sinisika pa naming hinga ng pahayag si Duterte. Para sa GMA Integrated News, Tina Panganiban Perez, nakatutok, 24 oras. Dinikitan, pinalibutan at nilito para madukutan. Yan ang sinapit ng isang biktima sa nahulikam na modus operandi ng umano'y Ipit Gang. 3 sa 5 miyembro ang arestado. Narito ang eksklusibo kong pagtutok. Abala sa pamimili ang babaeng ito sa isang grocery store sa Quezon City nang bigla siyang palibutan ng 5 tao.
Dalawa sa kanila may dalang pushcart at iniharang sa daraanan ng biktima. Ang pangatlong babae, dumikit sa likuran ng biktima at saka pinuntirya ang bag nito. Nasa likuran nila ang dalawa pa nilang kasabwat. Grocery basket ang bitbit na kanilang ginamit para takpan ang ginagawang pagdukot ng kanilang kasama sa bag ng biktima. Maya-maya'y isa pang babae ang lumitaw mula sa harapan. Bumara ito sa daraanan na sinundan pa ng iba pa niyang kasama. Organisadong galaw para mapatigil ang babae sa paglalakad at nang matapos ang nasa likurang babae sa ginagawang pandurukot, may dumating na mga attendant ng grocery. Pero bago pa magkasitakan, magkakasabay na bumaklas ang mga suspect na ito bitbit ang gamit ng biktima. Ayon sa QCPD, ipit gang ang tawag sa grupong ito. Binubuo ng hindi bababa sa 5 tao at ang modus, pinapalibutan nila ang kanilang target. Guguluhin sa katatangayin ang mga gamit ng biktima. Nag-ooperate ang mga to doon sa mga matataong lugar. Pag may nakita sila na mayroong bag na usually naka-open, bulky, at sa tingin nila ay mayroong mga nakalaman na mga valuable items, ay agad-agad po nila itong palilibutan. Kahapon, 3 sa mga miyembro nito ang nadakip ng QCPD sa area ng Commonwealth Avenue matapos na makapagsumbong sa kanila ang isang concerned citizen na naaktuhan umano mga suspect na nambibiktima. Marami po mga tao na sumasakay ng bus dyan. So doon may isang concerned citizen na nakakita na naaktuhan na itong biktima ay tinatrabaho ng isang salisigang. Mabilis siya na nakapag-report sa ating mga pulis at yung ating mga pulis naman ay agad-agad na nagresponde. Agarang hinabol nung tropa na naka-duty yung 3 suspect, kaya po nahuli silang 3 agad. Basta na-i-report po agad sa atin. Napakahalaga po na mai-report, may tawag agad sa 911. Ayon sa mga nadakip, Hindi ko naman din po kagustuhan na maano dahil sa hirap lang din po ng buhay. Ano gagawin sa inyo? Ayun nga po, para po pang ano po ng mga anak ko, ng pambili po ng mga gamit sa school. Gawa rin po ng sa hirap po ng buhay. Para po sa mga anak ko rin po, sa mga pangangailangan po, mga gamit po. Ganun din po, sa hirap din po ng buhay. Kaya naman nagagawa po. Ano gagawin dito sa inyo? May benta po. paalala ng pulisya, maging alerto sa paligid at pag-ingatan ang mga gamit na bitbit. Dapat talaga, huwag tayo magdala ng malaking halaga ng pera kung umaalis po tayo. At aware po dapat tayo sa paligid. Para sa GMA Integrated News, Emil Sumangil, nakatutok 24 oras. Chika Minute na po mga kapuso at ang banghahatid ng showbiz happenings ngayong gabi, walang iba kundi si Sparkle Star, Ara San Agustin. Ara? Thank you, Miss Mel! At happy midweek chikahan mga kapuso! Full support ang Kapuso at Sparkle Star sa premiere ng pelikulang Only We Know starring Dingdong Dantes and Charo Santos Concho. Present din to show her love for Dong ang misis niyang si Marian Rivera. Makichika kay Aubrey Carampel. Star-studded ang premiere ng pelikulang Only We Know na pinagbibidahan ni Dingdong Dantes at Charo Santos Concho. Sabay lumakad ang mga bida sa red carpet kasama ang direktor ng movie na si Irene Emma Villamor. Naroon din ang iba pang cast ng pelikula. Very special sabi ng pelikulang ito kaya sobrang excited na namin na i-share sa lahat ng mga pwedeng manood hindi lang dito sa Pilipinas kundi all over the world. We're so overwhelmed, we're so grateful. Yeah, but we promise a beautiful experience. Nakakakaba pero naniniwala kaming maganda ang pelikula at sana magustuhan ng lahat. Full support syempre ang may bahay ni Dong na si Marian Rivera na dumalo sa premiere kahit isa rin sa mga una nang nakapanood nito. May iba-ibang klase and level ng pagmamahal eh. So dito sa movie na to, ibang klaseng love ang mapakita nila. In attendance din sina Sanggang Dikit FR star Dennis Trillo at Lolong star Ruru Madrid at ang Sangre star Bianca Umali. Nandito tayo para sumuporta sa mga mahal nating ka-industriya. Excited ako mapanood itong project nila na to. Groundbreaking collaboration between two known artists from both networks. So we want to learn, kaya kami nandito.
Yes, at saka si Kuya Dong mismo first hand yung nag-invite. Of course, gusto po natin suportahan ng pelikulang Pilipino. Present din ang Sangre co-stars na sina Kera Mitena, Rian Ramos at Michelle D na invited by their BFF Max Collins na isa sa cast ng pelikula. We're super excited to see Max's acting. Oh yeah, of course. And you know, I heard it's such an amazing film. It'll really tug on everybody's heartstrings. Spotted din sina Danaya Sanya Lopez, Gil Cuerva, National Artist for Film and Broadcast Arts Ricky Lee, at Beauty Empire star Kailin Alcantara. I am super excited po. I'm here to support all the cast. Aubrey Carampel, updated sa showbiz happenings.